Okay, so what is up guys? No, First Trader is back at it again for another Bitcoin update. No, so magandang umaga sa inyo. Medyo tinanghali na ako. It's 8:45 na. So 9 a.m. ang pasok ko sa work. So bilisan lang natin to, no. So dito recap muna tayo sa ating last video. So meron tayong 31 views. So siguro dahil Sunday kaya maunti, nag-weekend yung iba, no. So sa 31 views na yan, meron tayo isang like, no. So ako yung pang second. So huwag natin kalimutan mag-like, comment, subscribe dito sa ating YouTube channel, no. So yun lang naman hinihingi natin, no? Kapalit ng ating mga ina-upload, pero I think dapat hindi na natin yun nire-request, no. So yun, Pilipino kasi tayo siguro, kaya kailangan pa nating sabihin, no. Pero yun nga, dito na tayo sa charts, no. So ngayon dito sa hourly time frame, we are seeing this, di ba nung sa last update natin, it looks like it is breaking out, no. So sabi natin that is very very hindi natin gusto na mag-breakout siya ng weekends. Bakit? Kasi nga gagawa lang siya ng CME gap, no. So true enough, nagkaroon nga siya ng gap, 'di ba? Kung baba tayo ng time frame, 'di ba? Ayan yung gap, no. So ito dito tumigil yung ating chart nung bago mag-weekend. Ulitin na lang natin. Medyo mapangit kasi siya tingnan, no. So pero 'yan, ganito. Ito yung CME gap. Dito tumigil yung ating chart ng Friday or Saturday. Ayan, so filled na ba siya? Hindi pa, no? Hindi pa siya filled, no? Hanggang 58,030 pa ang kanyang gap. Okay. So, yon dito sa ating hourly time frame, kung makikita natin, 'di ba? Nasabi natin na this area, yung area ni EMA 200 tsaka nitong green line is a good, we can expect this as a good resistance kasi kung mapapansin nyo, paulit-ulit na natin sinasabi na naging resistance siya dito, and then dito it looks like acted as a support, dito na break, 'di ba? So, yan. Upon trying to reach that area, EMA 200 or the green line, so nag-fail. So ano nangyayari ngayon? So ngayon ngayon ko lang nakikita din to kasi hindi ako nagbubukas ng chart. So kung extend ko to dito, we can say na if this hourly candle closes below this closes inside pala this bullish expanding triangle, we can say na it is a fake out, no. So ano pa yung magpapatibay dito sa ating target na yan, sinasabi natin na yan. So kung gagawin ko dito ng line, mga kaibigang oso, titingnan nyo dito, ayan, this is now a double top pattern, no. Beautiful double top pattern. So yan, meron siyang ganyan. So if may hit niya yung target, possible mag-retest, possible magkakaroon niya ng isa pang head and shoulders pattern. So valid ba yun? Possible, pero yun nga, nasa baba siya, pero still that is still a valid pattern, no. So ngayon, this is a double top. Okay, so paano natin kukunin yung target ng double top na yan? So kukunin natin yung target by doing this, getting the height of the top hanggang sa support, and then hirahin natin sa breakout point. So at this area yung breakout point, so target niya is around the 57.3k, or siguro gawin natin siguro around 57.7 to 57.6k area para conservative. Pero attainable ba yung ating 57.3k? So para sa akin, attainable siya. Very very much attainable, no. So yan, para hindi siya lumabas sa 4 hours. So ito yung nangyayari ngayon sa ating hourly. So ano pa yung magpapatibay nito nga to para ma-hit natin yung target na yan? So ito, nakita ko lang naman, no. So sa hourly meron tayo ditong bearish divergence in my opinion. So yan, kung titingnan nyo, boom, 'di ba? That is regular bearish divergence. Kung hindi kayo kumbinsido, andito yan sa ating cheat sheet, no. So syempre hindi ko siya na-prepare na para mapakita agad, pero try natin buksan. Ito. Ayan, no. Ito siya. Liitan natin. Ayan, ito siya, 'di ba? High and then higher high sa price action, and then high and then lower high sa ating RSI. So ayun yung regular na bearish divergence dito sa hourly. So itatanong nyo, kita ba yan sa 4 hour? Oo, kita siya, no. So ito rin siya. Ito 4 hour. Ito siya. Yan. And then another one is ito, 'di ba? Visible siya dito. So malaki ang chance na mag-play out siya for the agad-agad para sa akin, lalo na kung mabubutas natin itong support area na to around 58k. So ngayon is currently we are testing that area, no. We can also say na this is a possible 4 hour possible tawag dito flag. We can say that
is a possible flag, or kahit rising wedge, pwede siguro, no? And wag nating kalimutan na hindi pa invalidated yung ating bearish pennant para sa akin, no? So if this is a rising wedge naman, itong puti na to, this is a rising wedge. If this is a rising wedge, ang target natin dito is around the 55.7k area or the bottom of the wedge, no? So basta yung ilalim na part na yan yung target ng ating rising wedge. Okay? So kung mapapansin natin, alisin ko yung mga drawing, ni-reject na siya dito sa ating EMA 15. Hindi niya man lang na retest, di man lang siya nag-touch. Pero dito sa ating EMA 20, boom, na-reject siya dito. Okay? So yun, sa ating 4-hour time frame. Okay? Possible rising wedge yan, no? So tingnan naman natin dito sa daily kung ano nangyayari, 'di ba? Sabi natin dito sa daily, dito parang dito ata sa last video na to, dito sa daily is parang re-retest lang siya sa recent support ni tawag dito, recent support ni double top, which is itong ang double top na to. Ano yun? Ba't ganun? Itong ang double top. Ano yun? Itong double top na to. So yan, itong double top na yan, 'di ba? Ang kanyang support area is this area, yung yellow box na yan, yellow area. So ngayon, para sa isang healthy downtrend or healthy breakdown, possible yan, ni-retest niya lang yan before magtuloy sa ating target. So anong target natin dito sa double top? Again, target natin dito would be around the 48k area, no? Pero dito sa ating rising wedge, our target would be around 53.2, 53.1k area, no? So yan. And then kung mapapansin niyo ulit, may isa pa ako napansin dito, no? So dito nung gumagawa siya dito, 'di ba, nagka-bearish divergence dito, nagka-bearish divergence dito, and then nag-retrace ng EMA 200. So dito nagka-bearish divergence dito, nag-retrace ng EMA 200. 'Di ba? Dito nagka-bearish divergence. Tingnan natin kung mag-retrace hanggang EMA 200 with the help of this double top and this bearish divergence, of course, no? So, yun lang. Siguro, possible, saan may possible bounce? Possible mag-bounce dito at 53k. Kung titingnan nyo, I drew this line. Yan, nakapala natin para medyo makita nyo. I drew this support and resistance lines. Yan, possible ba siya dito mag-bounce? Possible, no? Para ma-hit lang yung target na ating rising wedge. No? 53.2, 53.3k area. Okay? So, ano pa ba? And then I remember dito sa video na to, parang sinabi natin na itong EMA 50 sa daily is confluence sa EMA 20 dito sa 4 hour. Kung titingnan nyo, tinatry niya mag-bounce, pero yun nga, na-reject siya nitong support and resistance line na to. So I think that is a sign of rejection. So that is the EMA 20 na break. Sa daily, hindi tayo nagkaroon ng full candle body na open and close above the EMA 50. So this is a good rejection. Kung papansinin nyo rin, nag-recover siya, walang volume. Yan, ito. Although dito bumababa, wala pa rin masyadong volume. So today, tingnan natin kung magkakaroon siya ng volume, no? So much for the daily. Dito naman tayo sa weekly, no? So dito, sinasabi natin na if this candle closes below this week or below 57.4k, we can expect a downward movement. Although hindi siya nag-close dito, kung mapapansin nyo, ilang kandila tong in-engulf niya. Kung bibilangin natin is 1, 2, 3. Yan, 3. We can say 3 kasi yun naman yung pinakamababang candle body, no? Tapos itong week na to na engulf niya rin, dito siya nag-close around 58.6k, no? So I think very very much possible na mag-retrace tayo hanggang EMA 20. No, kung titingnan nyo, si EMA 20 ngayon is confluent dun sa sinasabi nating target ni rising wedge kanina dito sa daily, which is at this area, di ba? Around 53.2k. Kung dito sa weekly, that would also be the same, around 53k, 53.4, 53.3k area, no? So that is a very much good scenario. And kung bakit ganon, kasi kung mapapansin nyo dito sa kalendaryo, nasa last week na tayo ng November, di ba? And kung pupuntahan natin yung monthly, yan, dito sa monthly, again, makakapapansin nyo na nung last na nangyari itong kandila na to, di ba, galing siya sa massive run up, di ba? Para siyang galing sa bull run, tapos lumabas itong rejection candle, kulay pulang candle. Anong sunod na nangyari sa next month? Di ba? Anong nangyari is boom, gumuhit pababa. So possible ba yan dito? So if you can say, kung titingnan nyo sa daily, galing din siya sa isang rally, di ba? Galing din siya sa isang rally dito sa daily. Kung titingnan nyo, galing din siya sa isang rally. So possible ba maulit itong ganito scenario? So para sa akin possible.
lalo na't last month ng buwan, no? Pero tingnan natin kung ano mangyayari. Syempre hindi pa naman yung guaranteed kasi nga anything can happen in the market. Although the fundamentals are very bullish, tingnan natin kung ano mangyayari dito sa ating technicals, no? Pero yun, nung huling lumabas to, nung magkaroon ng doji, rejection candle, sign of reversal, boom, naging effective. Dito, naging effective. Boom. Okay, so possible ba i-retest si EMA 20? Possible. Pero that is in the 36.5k area, no? Kasi kung titingnan nyo, hindi pa rin naman siya nagtatouch doon dito sa monthly, di ba? So bago siya magtuloy-tuloy pataas, kung titingnan nyo dito sa monthly, nagtatouch siya doon, nagko-confirm siya as support. Pero dito nga is wala pa. Okay? Wala pa siya, hindi pa siya tinatouch. Possible ba yan? Possible yan, no? Kung magtutuloy yung double top, kung bababa yan hanggang 29k, double top yan. So target natin would be very very low, no? So pero yun lang, ano ko pa kasi to, i-edit ko pa ng konti, and then yun lang. That would be all for this video. Sana may natutunan kayo. Again, huwag niyo kalimutan mag-like, comment, subscribe. Libre naman yan, wala yung kapalit, no? So ito pala yung CME gap natin. Tingnan natin kung nafe-feel na, hindi pa rin, no? So yun lang, as always, secure profits and protect your capital. Cut losses without mercy, educate yourself, invest in yourself, okay? Huwag kayong maniniwala sa sinasabi ng iba, mga punyeta yung mga yan, no? So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Like, comment, subscribe. Let's go!